Nasa kaloob-looban tayo ng Everglades. Nakakatakot talaga. Ito ang magiging tahanan natin sa susunod na 24 na oras. Dahil dito tayo mapapalipas ng buong araw. Sa tubig na to, ang daming isda. Maraming buhaya sa paligid. Lumayo ka, lumayo ka. May dala akong itak. May kinain lang siya. May isda ako, may kumagat. Papalapit yung buhaya sa akin. Ayan siya. Parang siya ng pinakamagandang nakita ko. Oo? Ano yon? Hindi ako nagbibiro. May sawfish dito. Parang may igat o kung ano man. Mga buhaya lang maririnig mo. Kita mo yung mga mata nilang nagre-reflect sa kanal. Diyos ko, tumingin ka doon. Diyos ko, nakikita mo ba yon? May nakuha tayo. Kamusta BFP Nation? Welcome ulit sa panibagong video. Ngayon, nasa kaloob-looban tayo ng Florida Everglades. Ito talaga ang pinaka-nakakatakot na lugar sa Florida. Puno ng mga buhaya, sawa, oso, panther at buhaya dagat. At marami pang iba. Nakakatakot talaga ang lugar na ito. Pero punong-puno ito ng mga isda. Kaya dito tayo titira sa susunod na 24 na oras dahil dito tayo magpapalipas ng buong araw at titingnan natin kung anong mga astig na isda ang mahuli natin habang iniiwasan ng mga mapanganib na hayop na to. Nandito tayo sa isang kanal na hindi ko pa napupuntahan dati. Isa itong maliit na daluyan. Ang astig ng itsura ng lugar na to. Pinili kong lugar na ito para sa challenge dahil paglapit ko pa lang, puro buhaya at isda na agad nakita ko. Kaya siguradong masaya ito mga tol. Tulad ng sabi ko, dito tayo magpapalipas ng araw. Hindi pa ako nakagawa ng video na ganito kung saan magpapalipas tayo ng buong 24 na oras sa isang lugar. At sana makahuli tayo ng maraming astig na isda para sulit ang lahat. At medyo delikado talaga dito mga tol. Sinasabi ko na sa inyo, hindi biro ang Florida Everglades. Ayaw mo magloko-loko dito. Ibang pakiramdam talaga dito. Parang nakakatakot. Hindi ko maipaliwanag, pero may malaking buwaya na naghihintay sa atin pagdating pa lang. Nasa mga dama pa rin siya. Oo, andiyan lang siya at parang hindi natatakot sa atin. Mukhang may kasama tayo sa video. Maraming buwaya at panther sa gubat. Nakakita kami ng palatandaan ng panther at oso. Talagang nakakatakot ang lugar na ito. Pero sa tubig na to, ang daming isda, maraming cichlids. Alam niyo naman, ang Florida Everglades ay punong-puno ng mga isdang pang-aquarium. Ang saya talaga. Lagi kaming nakakakuha ng mga kakaibang isda dito. May mga fish trap kami, may mga lambat din kami. At ngayon, maglalaban kami ng girlfriend ko, si Helen, one-on-one. Kung titingnan mo dun sa likod, may malakas na agos na dumadaan sa Everglades. Hindi pa ako nakakakita ng lugar na ganito. Kaya sa tingin ko, ganito natin dapat gawin. Maglalagay ako ng fish trap dito. Si Helen sa kabila. Tapos titignan natin alin ang mas epektibo. Handa na kami. Nasa kalaliman kami ng Everglades. Nakakatakot at maraming delikado dito. Kaya may dala akong itak para protektahan tayo. Paprotektahan tayo mula saan? Sa raccoon. Diyos ko, parating na siya. Tingnan mo. Diyos ko. Oy, lumayo ka. Lumayo ka, may itak ako. Diyos ko, hindi siya nakikinig. Ay, lumalapit siya. Sabi ko, lumayo ka. Bakit hindi siya natatakot? Sa tingin ko, dapat tayong matakot. Bago natin ilagay ang mga bitag na ito para sa isda, iiwan natin sila ng buong 24 na oras. Bago natin gawin yon, maglalambat muna tayo. Susubukan nating manghuli ng isda, tingnan kung makakahuli tayo ng mga kakaibang isda. At pagkatapos, ilalagay na natin ang mga bitag na ito. Kung may alam ako sa buwaya, alam nila kung nasaan ang isda, kaya laging nandito ang isa. Malamang may isda sa paligid, kaya susubukan ko siyang hulihin. Papalapit siya, ang laki niya at nakakatakot. Bumaba tayo sa kanal at may nakita ulit tayong buwaya. Pero ito nagtatago sa puno. Hindi tulad nung isa na paikot-ikot lang. Ano kaya ang akala niya sa sarili niya? Umalis lang tayo saglit. Agad siyang nagkampo sa pwesto natin. Sa atin to. Oh, tama. Mga pare, nakalimutan kong sabihin, dito tayo ngayon. May dalawang malaking anaconda na nakita dito 4 na araw na ang nakalipas. Kaya walang kasiguraduhan, pwedeng may kung ano dito sa paligid. Habang gumabaybay kami sa kanal para mangisda, Sinundan kami ng bago naming maliit na kaibigang buwaya. Hindi. Diyos ko, nakita mo ba? Silubukan niyang akyatin ng daluyan. Ang buwaya, loko talaga. Oh, kita ka namin. Hindi kami tanga. Nakakaloka to. Sinusubukan lang naming mangisda, pero iniiwasan namin ang mga buwaya, kaya wala pa kaming huli. Diyos ko, may kinain lang siya. Ano bang nangyayari? Kumain lang siya ng isda. Mas marami pa siya nahuhuling isda kaysa sa akin. Nakita mo ba yon? Diyos ko, may nahuli akong isda. May isda na. Ah, maliit na Oscar lang. Tingnan mo sa baba. Nako, papalapit ang buwaya. Papunta na ang buwaya doon. Diyos ko, sinusubukan kainin ng buwaya ang isda ko. Tingnan mo, nakahuli tayo ng Oscar.
Sinubukan niya agawin sa akin yung mailap na Oscar. Hindi ngayon pare, akin to. Diyos ko, nakakatakot siya. Diretso sumugod. Kailangan natin mag-ingat dito. Mailap ang Oscar na to. Maganda ang pattern at sanggol pa lang siya. Kukunin natin siya at ilalagay sa Pond X mamaya sa video. Sabi ko nga tol, ang daming gandang isda dito sa Everglades. Simula pa lang yan. Buti nga sa'yo. Tingnan mo siya. Talo na siya. Sige, unang iuwi natin ngayong araw. Ilagay na natin siya sa timba. Unang keeper ng araw. Ayan na siya. Sige mga tol, mahigit 2 oras na tayo rito. Tulad ng sabi ko, 24 oras challenge to. Ibig sabihin, 1 buong araw tayo sa Everglades. Ngayon, may kakaibang buwaya tayong kaibigan at nahuli nating Oscar na tinangkang kainin niya. Kaya mag-iiba tayo ng diskarte. Mangingisda tayo gamit ang lambat dito sa sapa para malaman ang mauhuli. Gusto ko sanang gamitin ang lambat na lagi kong gamit, pero nakita nyo na kapag may napansin ang buwaya, sinusubukan niya agad patayin. Para mas ligtas, gagamitin ko na lang ang swimming pool net. Dito maraming water lettuce sa tubig at gustong-gusto ito ng mga isda dahil magandang taguan ito. Gusto nila ng damo para makapagtago sa mga mandaragit gaya ng buwaya. Susubukan kong sumalo at tingnan ang mahuhuli. Kara. Isasaksak ko lang, tapos suhugutin ko agad. Tingnan natin, nakuha natin. Ang ganda ng salok. Ibuhos natin dito sa semento. Tingnan mo, isda. Parang maliit na bluegill na may pulang bahagya. Astig. Di ako sigurado kung ano yan, pero native siya at di natin kailangan. Ibabalik na lang natin. Sige pare. Oh, ayos. Maganda yung salok na yon. Walang laman doon. Nakakatakot talaga dito sa Everglades. Ibuhos natin at tingnan natin. Tara na, Diyos ko. Ano yun? Inman mo yung tipaklong? Tipaklong ba yan? Yak! Kulay orange. Ano ba yan? Hindi pa ako nakakakita ng ganyan. Tingnan mo yung nilalang na yan. Ang daming kakaibang bagay dito sa Everglades. Parang orange na tipaklong yon. Hayaan na lang natin. Meron pa ulit dito. Diyos ko, nagkalat sila kahit saan. Alam niyo ba kung ano yan? Comment kayo sa baba. Ay oo, ang kakapal ng mga damo dito. Tignan natin. Meron ba? Sobrang kapal talaga ng mga to. Asol ba yon? Tignan mo, isda ba yan? Hindi ako makapaniwala. Ano yan? Ang asol niya. Are, tignan mo yung cichlid. Texas cichlid yan. Di ko alam na umaabot sila hanggang south ng Everglades. Pero ang ganda ng asul na Texas cichlid pare. Pinakamaganda yata to sa nakita ko. Ang ganda ng isda para sa aquarium. Pangalawa na ngayong araw, yung Oscar, tapos ito. Parehong South American cichlids. Astig mga tol, sobrang lupit ng Everglades. Ilagay na sa timba. Ang gandang Texas cichlid nasa timba na. Oh, ano yun? Grabe, may umakit dun sa ibabaw. Ayon, andyan siya. Halika dito. Sa tingin ko, nakuha ko siya. Pare hindi ko alam kung ano yon. Tinamaan ko mismo. Ano yon? Kadire, tinamaan ako. May nakuha ako. Nasaan na yon? Diyos ko, ano yon? Ahas ba yon? Ay, maliit na pagong pala. Halos mawala ko siya. Hindi ko alam kung ano yon. Hindi basta pwedeng humawak ng kung ano-ano dito sa Everglades. Pero maliit na soft shell turtle yan. Oh, tingnan mo. May tinik siya sa katawan. Tutulungan kita, tol. Kaya yan dyan ay isang Florida soft shell turtle. Katutubo sila dito. Uy, tol. Ay, Diyos ko. Ang astig niya. Gusto ko siyang iuwi pero baka illegal. Hindi ko nasusubukan kaya ibabalik natin siya. Diyos ko. Nakita mo ba? Sinubukan kang kagatin. Literal na sinubukan niya akong kagatin. Alam mo, ayoko nakitang alagaan. Sige, paalam na pare. Sige mga pare, bumalik kami sa spillway na wala na ang buwaya. Panalo tayo sa turf wars. Kanina ang daming cichlids dito. Kita nyo, may isa na lumitaw. Gusto kong gumamit ng lambat dito para malaman kung ano sila. Siguro dito muna tayo sa mga damo maglalambat. Tingnan mo yan. Mag-ingat at bantayan ng buwaya. Ang daming cichlid doon sa ilalim. Hindi ko alam kung anong mga yon. Pwede ba ako makahuli ng kahit ano? Oh, ayun, doon mismo. Isda, Diyos ko. Sandali lang. Nakahuli ako ng ganito, parang sa huling video ko lang. Sa tingin ko nga. Tingnan mo to. Tingnan mo yung mga buntot nila. Ang ganda ng cichlid na yan. Sa tingin ko, sabi nyo parang isang uri ng atsara ito. At tama kayo. Mukhang ganun nga. Kung kilala nyo ang isdang electric blue atsara, parang ito yon, ang astig talaga. Hindi ko rin alam na meron pala nito sa Everglades. Matagal na akong di nakakapunta sa Everglades.
At ngayon pa lang tayo dito. Astig ang siklid na yan. Ilalagay natin sa timba. Sige pare. Mga tol, 4 na oras na tayo dito sa Florida Everglades. Sa palagay ko, panahon ng ilagay ang mga bitag natin. Pwede ko bang i-reserve yung sa akin? Oo, sige. Ano ang gusto mo? Gusto ko yung paborito mo. Talaga? Ooh. Sige na nga, alam mo, sa'yo na, ayoko na. Ito na ang bago kong paborito. Dahil ikaw ang pumili kung anong bitag ng isda ang gusto mo, ako naman ang pipili kung anong parte. Pipiliin ko yung parte na walang buwaya. Bumalik na siya. Oh, tingnan mo, kita mo? Nandiyan pa rin siya. Ihagis ko ito dito, para di masabotahe. Ay, salamat. Oh, walang anuman. May tali na ito kaya di na kailangang pumasok sa tubig at makain ng buwaya. Ibabato ko ito sa may bato, kasi doon nagtatago ang isda. Heto na, may isa pang akara gaya ng nahuli ko. Dumaan lang siya. Sige, tama ang pwesto ko. Kita mo sa ilalim? Nasa maliit siyang puwang sa gitna ng mga bato. Panalo yan. Tingnan natin kung matatalo mo yan. Maraming salamat sa pagbibigay sa akin ng pwesto sa tabi ng buhaya. Walang anuman. Sila talaga ang pinaka-kinatatakutan ko, sa totoo lang. Sa tingin ko, ilalayo ko pa ito ng kaunti. Oo, palayo sa buhaya. Magandang ideya yan. Siguro dito mismo sa bahaging ito. Oo. Siguraduhin mo lang na hawakan ng lubid para hindi ito mawala. Handa ka na ba? Oo. Biyan lang. Parang perfecto na yan. Ayos lang yan, talagang perpekto yon. Totoo yon. Ay, naiinggit ako. Sige, talagang maiinggit ako. Sana akin yung bitag na yon. Ilalagay ko yan dyan. Oo, wag mong iwawala yan. Malalaman ko kung nakahuli ako ng buhaya kapag nawala na ang lubid. Tama. Oo, baka kunin niya ang bitag, kaya mga pare, may 20 oras pa tayo sa Everglades. Babalik tayo bukas para sa mga bitag ng isda. Pero ngayon, mag-iikot pa tayo para makahuli ng mas maraming isda at iwasan ng mga buhaya, ahas, panther, buhayang tubig alat, anaconda, oso, at iba pa. Alam ko ang isang lugar na may freshwater bull shark at sawfish malapit dito. Pwede natin bisitahin at subukang manghuli. May 20 oras pa tayo sa Florida Everglades. Tara mga pare, may nakita kaming pagong sa kalsada. Susubukan naming iligtas at iwasan itong mabangga ng sasakyan. Anong ginagawa mo pare? Nasa gitna ka ng kalsada. Tingnan mo yan, may paparating na truck ngayon. Nasagasaan ka sana nito. Grabe, nailigtas ka namin. Sige, ilagay na natin siya sa kanal. Walang buwaya sa paligid. Madaling merenda sana yon. Huwag ka nang tatawid sa kalsada. Sige, tuloy lang. Tinan pa natin anong makikita. Hindi yon, pancake. Nasa ibang lugar tayo ngayon. Kanal ulit at malakas ang agos. Sana may isda dito. Grabe, ang hina ko talaga magtapon nito. Oh, ano yon? Maliit na baby plekos ang astig. Ang liit nila. Sige, 2 maliit na plekos. Hindi natin kukunin ang mga to. Normal lang sila. Pero ang astig pa rin. Oh, may buwaya na lumitaw doon. Ang wild talaga nito. Ayos yun ah. Oo, may nahuli akong malaki. Grabe. Baka buhaya yan. Ay hindi, 3 pa to. Tignan mo, 3 pa ang nahuli natin. Sige, kailangan ko ng higit pa sa plekos. Tingnan nyo mga pare, hindi ako nagbibiro. May sawfish dito, Diyos ko. Kita nyo ba yung mga buhaya? Parang milyon talaga sila sa labas. Tingnan mo, Helen. Helen, may mga dugong dito. Tignan mo. Diyos ko, 3 sila. Ang daming dugong. Dito mismo sa lugar na to, sabi ko, may mga freshwater bull shark. Wala tayong gamit para makahuli ngayon. Pero kung gusto mong bumalik ako para gumawa ng video na susubok, makahuli ng freshwater bull shark, mag-comment lang sa ibaba. May paparating na bagyo at gabi na rin. Baka kailangan nating matulog sa truck. Sa gabi, lumalabas ang mga kakaibang nilalang dito sa Everglades. Kaya baka may makita tayong kakaiba. Bukas, sisilipin natin ang fish trap at baka may kakaibang huli. Mga tol, wild dito. Tignan nyo, nasa gitna tayo ng Everglades. Walang tao, bakanteng kalsada, puro buwaya lang naririnig. Dito rin tayo matutulog ngayong gabi. Pakinggan ninyo to. Mga buwaya lahat yon, naririnig mo pa silang gumagalaw sa likod, parang nasa lahat yan. Nandito rin ang kaibigan natin. Babatiin ko ng good night si Snappy Senior. Sana wag mo kaming atakihin ngayong gabi. Makakatulog ako dahil alam kong nandyan siya. Habang dumidilim, lalo akong natakot at napagtanto kung dito kami matutulog. Sige mga tol, gabi na. Sa tingin ko, talagang ramdam ko na ngayon na nasa gitna ng Everglades sa gabi. Hindi ko pa to nagawa dati. Literal buhaya lang ang maririnig mo. Makikita mo yung mga mata nila na nagre-reflect sa kanal at may paparating na malakas na bagyo ngayon. Iilawan namin yung tubig na yon. Gusto kong makita kung anong makikita namin sa gabi.
Nakakatawa. Mga manghuhuli lang ng sawa ang nakikita namin dito ngayon. Subukan nating hanapan ng isda ang mga batong ito. Tingnan mo, may 2 isda doon. Anong mga yon? Parang Jack Dempsey. Ay, malaki ang lambat ko. Natakot siya. Diyos ko, paparating ang bagyo. Naririnig niyo yun? Ayun, may isa pa. Para nakuha ko siya, ano yun? Maliit na hito siguro. Oo, tingnan nyo. Nakahuli tayo ng isda mga pare. Lalo pang lumalakas ang bagyo ngayon. Baka ito na lang ang mahuli nating isda ngayong gabi. Akala ko makakapangisda pa tayo ng matagal. Pero ang lakas ng bagyo. Mukhang maliit na pictures na hito ito. Tulad ng nahuli na natin dati. Astig, ilalagay natin sa cooler. Diyos ko, tingnan mo doon. Diyos ko, nakita mo yon? Kailangan na nating umalis. Takbo! Diyos ko! Nasa cooler na ang hito at mukhang tapos na ang pangingisda ngayong gabi. Magpapapahinga na lang kami. Si Helen, walang pamalit na damit at trail mix lang at isang bote ng tubig ang dala namin. Sana sapat na ito ngayong gabi. Kita tayo bukas pag kinuha na ang bitag na isda. Magandang umaga, ganda. Magandang umaga. Kumusta ang tulog mo? Hindi ako natulog. Narinig ko lang ang mga buhaya at may umuungal pa. Di ko alam kung panther ba yon. Helen, sino kaya mananalo? Ano kaya nahuli mo sa fish trap mo? Pipiliin ko, baby buhaya, baby panther, baby oso. So guys, umaga na ngayon. Titingnan na natin ang mga fish trap at pagkatapos ay uwi na tayo diretso. Okay, wala kaming dalang damit, wala kaming tubig, at literal na wala kaming pagkain. Kaya gusto na naming umuwi. Sana sulit ang fish trap. Kung wala tayong nahuli, nakakainis. Tingnan na natin ang huli. Hindi ko makita si Snappy Senior, kaya okay yan. Pero kailangan ko pa rin kumuha ng tubig. Medyo duda ako. Sapat na ba yung tubig na yun? Ayos lang. Nandiyan lang ang bitag ko. Eksakto kung saan natin iniwan. Hindi kinuha ng buwaya. Ayos yan. Uy, may nakita akong isda na lumitaw doon. Parang nasa bitag. May isda sa bitag. Ayos, magandang sinyalis yan. Baby panther. Baby panther. Akinyang bitag. Grabe. May palos ba dyan? Parang may palos o kung ano man dyan. Ang daming isda. Kita mo yon? Tingnan mo yung buntot niya doon. Grabe, may palos tayo. Grabe, parang igat yan. Pare, ang daming isda sa bitag. Grabe, may 2 palos. Fire eel ba yon? Di ako makapaniwala na meron tayo nito mga tol. Tingnan nyo. May maliit na pagong, Helen. Panalo ako, Bobby, pagong to. Sino gumawa ng bitag na to? Binuksan ko pero sarado pa rin. Kukuha muna ako ng kutsilyo at ilalagay sa tubig. Mga tol, panalo ang bitag natin. Ang laki ng fire eel na yon. Nakuha ko na ang kutsilyo. Ang laki niya, grabe. Yan lang ang meron tayo. Ayan na, ilalabas ko muna ang fire eel. Tara na pare. Diyos ko, nakuha ko siya. Tingnan mo yan, ang gandang fire eel. Ang astig mga pare. Nakuha rin natin tong isa. Mas pangit na eel na ayoko talaga. Yak! Ayoko ng mga to. Yak! Kadiri ka talaga. Lumabas ka sa bitag. Hindi Ayaw niyang sumali sa BFP Nation. Hindi rin siya sasali sa BFP Nation. Ibabalik ko na siya. Lumabas ka. Umalis ka. Kadiri. Jesus, tingnan mo yan. Sige, yung natitirang mga isda, ilalagay ko na agad sa tubig kasi matagal na silang wala sa tubig. Mayroon tayong Mayan cichlid. Diyos ko, isang dambuhalang jaguar. May iba pang mga cichlid dyan. Tingnan natin. Tingnan mo yung maliit na pagong. Diyos ko, sobrang liit pa niya, ang cute niya. May lumot pa sa kanyang shell. Grabe. Dapat siguro alagaan natin siya. Ang cute-cute niya. Meron tayo nito, isang Mayan cichlid, kadre. Ibabalik natin siya. Ano pa ang meron tayo? Diyos ko. Meron pa tayong isa pang akara. Ayos yan. Isa pa yung malaki. May tilapia tayo. Ibabalik ang tilapia. Isang dambuhalang jaguar. Nakakahuli kami ng malalaking jaguar kamakailan. Kaya marami na kami. Ibabalik ko na lang ito. Pero ang astig niya, lalo na ang kulay ube. Ang ganda ng isda. Paalam kaibigan. Ano pa meron dito? May maliit tayong hoplo catfish. Pero ayaw natin, ibabalik natin. Uy, ano yun? Grabe. Ano yun? Tingnan mo yung kulay ng cichlid na yan. Para siyang bahagari. Ano to? Hindi pa ako nakakakita ng ganito. Para talagang bahagari mga tol. Ang astig nito. May isa pa ba? Sandali, baka 2 nahuli natin. Ay, hindi pala. Jack Dempsey ang astig nun. May magaganda tayong nahuli, tol. Ang galing ng fish trap.
Meron din tayong kay Helen, tara silipin natin. Tiyakin nating hindi nakuha ni Snappy Senior. Nandiyan pa rin siya, Diyos ko. Nasa pwesto pa rin, mga tol. Oras na para sa fish trap ni Helen. May bago tayong timba. Pupunuin ko muna. Dahan-dahan. Nandiyan si Snappy Senior. Ay, Diyos ko, sige. Tingnan mo siya, tinititigan ka lang. Dahan-dahan lang. Ito na ang sandali. Ito na. Bilisan bago maagaw ng buhaya. Diyos ko, ang dami kong nakikitang isda, Helen. Ay, Helen, Diyos ko. Yan ba ay Fire L? Di nga. Nakakuha rin ba ako? Oo, nakuha mo rin. Lumalaylay ang bitag mo. Ang dami mong nahuling isda. Anong nakuha mo? Diyos ko, ang dami. Ang daming isda sa loob. Tutulungan ko si Helen, tingnan nito agad. Diyos ko. Yak! Ano nangyari dito? Tingnan mo mukha niya, parang tapos na siya, no? Sige, ibabalik na lang natin. Pasensya na. Paano mo nagawa yan? Tingnan mo. Dahil pro ako. Diyos ko, isang Texas Chicklid, Jack Dempsey, Akara. 3 na agad yan. Meron kang pink convict, pink comet na babae at orange. Isa pang Mayan at magandang Texas. Itatabi natin siya. Isang Akara pa. Pare, wala akong ideya. Paparating na siya. Umatras ka. Paano kung bigyan natin siya ng isda bilang peace offering? May isa pa ba tayong Mayan? Bilisan na lang natin to. Isa pang Akara. Diyos ko, nawala siya, mahal. Nako, lipat tayo dito. Parang may nakita akong 2 fire eel. Oo, parang magkaiba sila. Ilalagay ko na lang sila. Helen, nakahuli ka ng 2 fire eel. So, panalo ako. Oh, Parang doble yan ang nakuha mo. grabe. Ibubuhos lang natin sila dito. Ang daming isda dito. Ano pa ang meron tayo? Ay, grabe. Tignan mo, nakahuli ka rin ng ganito. Nakahuli rin ako. Yung rainbow cichlids. Tignan mo kung gaano karaming isda ang nahuli mo. May nahuli ka pang maliit na crawfish dyan. Ang astig nun. Ang daming panalo sa fish trap na yan. Ang lupit ng bagong spot na to. 24 na oras dito sa Florida Everglades sa bagong spot na to. Kung gusto niya bumalik dito para sa isa pang video, mag-comment lang kayo at ipaalam sa akin. I-comment nyo rin kung sino sa tingin nyo ang nanalo sa Fish Trap 1v1. Okay, pareho kaming nakahuli ng fire eels. 2 ang nahuli mo, 1 lang ang nahuli ko. So sa tingin ko, ako ang panalo, tama ba? Nakahuli rin ako ng baby na pagong. Nakahuli ako ng Asian swamp eel. Grabe, ayun yung buhaya, tignan mo siya. Anong problema niya? Buti na lang aalis na tayo. Sawa na ako sa kanya. Nakakatakot siya. Mga tol, ang sarap sa pakiramdam na makauwi. Ang haba ng 24 na oras na yon, pero nagawa natin. At ang dami nating nahuling magagandang isda. Kaya ngayon, dadaan muna tayo sa Pond X para ilagay yung Oscar. Uwi na tayo at ilalagay yung ibang isda sa mga pan sa likod ng bahay ko. Tara, maliit, sa bago mong tahanan. Ayos mga tol, matagal na naming di pinakita ang Pond X. Heto na, umahon na lahat ng isda at malalusog silang lahat. Isa pang Oscar ang idadagdag sa grupo. Kalma lang tol, pasok ka na sa Pond X. Oras na para umuwi at ilagay ang ibang isda sa mga pond ko. 3 malalaking fire eel ang nahuli natin. Sobrang saya ako. Tara, tol, nandito tayo sa bahay ko at may papakita akong matagal ko ng sikreto. Sa likod ko, itong fish room. Alam niyo na yan, mga tol. Makikita niyo dito na handa na ito para sa fish tank, kaya exciting talaga. Pero may isa pa akong hindi pa naipapakita. May bago akong pond na binili. 2 talaga ang binili ko nito kamakailan at inayos ko na sila. At ito na ang magiging bagong quarantine ponds natin. Okay, kaya kapag may nahuli tayong isda sa wild, dito muna natin sila ilalagay para siguraduhin na wala silang sakit. Kapag naalagaan na at maayos na sila, saka sila ilalagay sa tunay na pond. 300 galon ito kaya marami tayong pwedeng ilagay na isda. Kahit anong gusto natin. Nandito sa kulay lahat ng isda galing Everglades. May maliit din tayong pagong dito. May 3 tayong malalaking fire eel, ilang Texas cichlid at ibang astig na isda. Pag maayos na, ilalagay natin ang fire eel sa harapang pan kasama ng iba pa. Sa tingin ko, mahigit 10 na sila ngayon, ang wild. Una, ilalagay natin lahat ng nahuling cichlid. Mayo na sila ilalagay. At ito na ang hinihintay natin. May 3 fire eel tayo ngayon, parang record, 3 fire eel sa isang araw. Nakuha rin talaga natin itong maliit na pagong na ilalagay natin sa mini pond. Ayan na, may isa na tayo. Ayan, isa na. Ang astig nun. Oh, 2 na. Ayan na yung isa pa. Yung pangalawa, halos kasing laki lang ng una, kaya posible silang magkapamilya. Ayan na yung pangalawa. Tapos yung huli, ito na siguro yung pinakamalaki. Grabe,
Tingnan mo palikpik niya. May orange sa dulo. Ngayon lang ako nakakita ng ganon. Sige, nakuha na natin yung pangatlo at huling fire eel. Idadagdag natin siya sa pond. Ang ganda nun. Tingnan mo yan. Astig talaga. At ngayon, para sa grand finale, meron tayong maliit na pagong na ilalagay natin sa mini pond. Sige, ilalagay natin siya sa bato at pupunta siya sa pond pag gusto niya. Grabe mga tol, 24 oras sa kaloob-looban ng Florida Everglades. Kung gusto niyo makita ang part 2, ang kailangan niyo lang gawin ay pumunta dyan sa baba, mag-like kahit hindi kayo natuwa, at mag-subscribe. Kita-kits tayo sa susunod. Paalam!